Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Simundo sa ating po ng ating daily devotion ngayong araw, March 17, 2025. Ngayong araw po ay ating tutuloy ang ating city searches sa seminary division. Specifically, ang topic po natin for today is about dichotomy. So, alin ang tama? Katawan na may kaluluwa or kaluluwa na may katawan. Ito ang ating talata po ay manggagaling sa Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po dito, basahin ko po. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life, and the man became a living being. So ngayon po, upang ating mas maunawaan kung ano ang makasaad sa ating talata at upang mas maintindihan natin ang ating devotion, ngayon po tayo tutulak sa ating mga teachings for today. So una po, sabi ko rito, basahin ko po, man is both physical and spiritual. So we are not just our bodies, but we are also have the spiritual essence na nakakonect sa atin, sa Diyos. So yung physical natin is important, but yung spiritual well-being natin is just as significant. Ikalawa po, the spirit lives on after death. So yung physical body natin will eventually pass away, but yung spirits natin are eternal. So ito po yung focus ng ating devotion sa araw na ito, and knowing this nakaka-affect siya sa ating mabuhay because it encourages us to live with a focus on the afterlife. Ikatlo po, God cares for both the body and spirit. So ang ating Diyos po, He is concerned about our whole well-being. So yung physical health natin, spiritual well-being natin. So siya po yung nagpa-provide sa atin ng mga kailangan natin sa parehong aspeto, yung physical and spiritual, and showing that we are valuable to Him in every aspect of our lives. So ngayon po tayo pagdadako sa ating mga applications. So ito po mga dapat natin gawin upang ating ma-apply ang mga tutunan na ito. So ano po? Value eternity by investing in God's kingdom. So mag-focus po tayo on things na will last forever. So when we invest our time, when we invest our energy and yung mga resources natin sa gawain ng Diyos, we are storing up treasures that will last beyond this life. Ikalawa po, apply the whole gospel to the whole person. So yung gospel po, it isn't just for our souls, but para po sa entire lives natin. Kasi may impact. Malaki po yung impact niya sa ating buhay, sa trabaho natin, sa pagsiserve natin, and syempre sa pag-ibig. Kasi ginaguide niya tayo to kung paano natin alagaan yung katawan natin and pati na rin yung spiritual natin. Katlo po, last pa natin is nourish both the physical and the spiritual. So just as we need food para sustain yung mga katawan natin, syempre kailangan din natin ng nourishment para sa spirit natin. So ito po yung makukuha natin through prayer, scripture, and worship para ma-strengthen yung spirit natin. Both are essential for a balanced life. So maraming po tayong natutunan sa araw na ito.